Pangalawa, praise God, tayo ay victorious because we are in Christ. Pero tandaan natin, mayroong complexity ang spiritual warfare. Mayroong complexity. Ibig sabihin, yan ay hindi basta ganyan lang. At ang mga sikreto andito sa Bible. Ang Israel ay hindi ma-curse ng sino mang tao. Pero ang complexity yan, ang diablo gagawa ng paraan para mag-compromise at masisira sila. Sabi ko nga sa congregation namin mga 3 years na ako na kinukulam Pero hindi pa naman tumatalab. Tumalab na ba sa'yo, Pastor? Pastor Angeles, tumalab na ba? Hindi pa. So we praise God. Amen. We are in a battle. Oh, we are in a battle. May complexity yan. Maingat tayo. Kasi pwedeng magaling tayo mag-preach, magaling tayo sa administration ng isang local church, pero mahina tayo sa spiritual warfare. At doon tayo kukunin ng diablo para ilampaso lang tayo. So dito, may humarang, ang pangalan pa nga niya is Bar Jesus. No? So, dito, the presence of the adversary, pero, thanks God, the presence of the Holy Ghost. Hindi umaalis natin. Ang sabi sa verse 9, o verse 8, but Elimas the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Ganyan ang ginagawa ng diablo. Kung meron tayong anghel, yung mga unsaved, mayroon din nakagwardya dyan para hindi makapag-penetrate ang gospel sa kanila. At alam nyo ba na sa dealing ng evil spirit ay mayroon din mga biblical din, mayroon din mga bingi, death and dumb na evil spirit. O mayroon yan. Ewan ko kung na-experience yun. Kaya napaka-importante, if we witness, ulit-ulitin natin. Ulit-ulitin natin. Napakahalaga yan. Alam mo, ang worldly na music, ginagawa nila yung paulit-ulit. Ano ang purpose nila na paulit-ulit yung kanilang sinasabi? Sa katagalan yun, magiging earworm. Pag sinabing earworm, andito na sa tenga mo, kahit ayaw mong kantahin, gumaganon ka na, kinakanta mo na. Kaya maging maingat tayo sa worldly music. Magiging earworm yan sa katagalan. Kaya imbes na makinig tayo ng ganong music, pakinggan na lang natin yung paulit-ulit na sinasabi ng pastor, give your tithe, give your tithe. Amen. Support mission program, paulit-ulit yan. No? Ganun. Huwag yung earworm. Magiging earworm yan. At yung mga CD ng mga worldly, mayroon ding dala yan. May substance din yan. Mayroon yan. Kaya kung tayo nahahayo pupunta sa isang mission field, wala tayong dala, hindi tayo well prepared, pagtatawanan lang tayo. Pagtatawanan lang tayo. So the presence of the Holy Ghost. At ang sabi sa verse 9, and Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost. At ang sabi niya, set his eyes on him. Tinitigan niya. Itong gustong maghinder sa preaching of the word. Alam niyo, meron tayong power, mga kapatiran, nasa atin ng Holy Ghost. Meron tayong nakakaibang power. Kung ano yung power ni Samson, power ni David, power ni Jephthah, power ni Apostle Paul, yun din yung power na sa atin. Anong pagkakaiba? Maybe we are not aware of that power. Pero andun pa rin. So dito, sabi ko nga, na tayo na mga servants of God, dapat well-prepared tayo. So tinitigan niya. At huwag yung gamitin ito sa masama. Alam niyo si Elisha? Kilala si Elisha? Naglalakad siya. Tapos may mga bata na lumapit at sabi niya, kalbo. Anong ginawa ni Elisha? Alam niyo si Elisha, mahihain yun. Mahihain si Elisha. Nagbablas na si Elisha pagka talagang ayaw niyang napapahiya. Pero sabi, kalbo. Isipin mo kung ganun, kalbo.
Tinitigan niya, lumabas mga bear. Anong ginawa niya sa 40? Wala sila. Mayroong power tayo niyan. Kaya use the power of God. The power of God is beyond the limitation of man. At pwede natin gawin or gamitin ang power ng Diyos. Beyond. Beyond our intellectual capability. Ang power ng Diyos. Isipin nyo, ang sabi ng Panginoon Diyos, magkaroon ng ilaw. Nagkaroon ng ilaw. Nakaiba. So, mayroong complexity ang spiritual warfare, kaya maging maingat tayo. We must have a clean thought life. We must have a clean heart and a clean body. Ang ating whole being must be clean. Tignan nyo Tignan nyo to. It is my prayer and desire ng bawat isa sa atin na servant of God, magkaroon tayo ng credibility to the point na igagalang tayo ng masamang espiritu. Ba magandang goal yun? Alam niyo, ang goal ko nung unsaved pa ako. Ang goal ko, pagka 40 years old na ako, sabi ko, ang goal ko ay maging santo ako. Sabi niyo, wow. Yun ang goal ko. Unsaved pa ako. It is my desire to become a saint. At ang sabi ko pa, sana hindi lang saint, sana puti na ang buhok ko. God granted that petition. Isa pa na hindi pa binibigay ng Panginoon. Sabi ko na sana every word that come out from my mouth ay mayroong wisdom. Wala pa yun. Pero that is one of my desire. At sabi ko pa sa kanya na every step I take will become a historic step na maging blessing sa maraming tao. So hindi nakakaya mag-desire. Hindi rin nakakaya managinip. Mga iba nga nananaginip na sila ngayon. Pero ito masasabi ko sa iyo, mayroong panaginip na masama, may panaginip na mabuti. Kung ang panaginip mo ay mag-prosper ang iyong ministry, ma-expand mo ang scripture, magnify ang word of God sa iyong ministry, sa mission, ang desire mo ay mag-glorify ng Panginoon, at yan ang panaginip mo, ang masasabi ko sa iyo, go beyond your dream. Go beyond your dream. Make it a reality for the glory of God. Go beyond your dream. Huwag ka dyan. Kasi pagka nagising ka, nananaginip ka, parang dami mo ng pera na hinahawakan, humahakot ka ng pera, tapos nagising ka, wala ka palang makain. Nagising ka sa reality. No. Go beyond your dream. Mayroon kang pananampalataya, mag-step ka. Step of faith. So, dito, the presence of the Holy Ghost. Meron tayong titignan sa Acts 19. Malapit na tayo matapos. Acts 19:13. Acts 19:13. Acts 19:13. Dito, mayroon ding presensya ng evil spirit. At ang sabi sa Acts 19:13, then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits in the name of the Lord Jesus, saying, ito ang sinabi ng mga tao na to. Kasi nasagupan nila, na-encounter nila ang evil spirit eh. Ito ang sinabi, huwag tayong magkamali na ito ang sasabihin natin. We adjure you by Jesus whom Paul preached. Kinukuman nila yung evil spirit na lumayo. Pero ano ang sagot ng evil spirit? And there were 7 sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so. Ginawa niya. Pero sabi ito, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Sipin nyo?
Isipin nyo, yun yung sinasabi ko na there is power in holiness. Mayroong power ang deep communion sa Panginoon. To the point na alam ng diablo kung sino ang malinis ang buhay sa atin. Tinitignan din tayo. At they are invisible creatures. Alam niya. Ang sabi niya, kilala ko ang Panginoon, Hesus Kristo. Kilala ko si Paul. Pero, sino ka? Siniswerte ka? Sino ka? Sipin mo? Ang ibig ko dito na sabihin, sana maka-establish tayo ng isang deep spirituality to the point na igagalang tayo na adversary. Even in our subconscious mind. Maiwasan pa natin ng bangungot yan. So dapat makapag-penetrate yung spirituality na yun na nakukuha natin sa Word of God, magamit natin sa spiritual being, emotional being, sa ating spiritual being, mental being, at the same time, even to the point in our subconscious mind. Dapat sa ating panaginip, hindi tayo yung hinahabol ng masamang spirito, kundi tayo yung humahabol. Ibig kong sabihin dito, itong gumawa nito, naki-ride on lang sila. Maraming Christian na nakiki-ride on lang. Pero hindi sila naka-establish ng kanilang sariling spirituality. Isipin mo kung sabihin natin, lumhayas ka dyan, ikaw diablo. Tapos sabihin ng diablo, kilala ko ang Panginoon sa Kristo, kilala ko si Pastor Glinuga, pero sino ka? Isipin mo, naki-ride on sa Panginoon, naki-ride on pa kay Pastor Glinuga. Isipin mo. So, ano ang nangyari? Sa Acts chapter 19, 13 to 16, and then verse 16, and the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so they fled out of that house naked and wounded. Minsan sinasabi natin, sugatan yung pastor na yan. Sugatan, wounded. Saan siya wounded? Wounded ng masamang espiritu. Hindi naka-establish ng strength na kailangan niya sa ministry. So, sa ating point number 4, the presence of spiritual warfare. The presence of adversary. Mayroong kalaban yan. The presence of the Holy Ghost. Huwag tayong matakot. Sa atin ang Holy Ghost. And then the prevailing power of God. Balik tayo sa Acts chapter